maraming mga antichrist, mga false prophets, ang litaw at maaring gumawa ng mga himala, gumawa ng mga kababalaghan upang i-deceive, upang dayain ang mga mananampalataya. But my brethren in Christ, aking sinasabi sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon, na kinakailangan na tayo ay mayroong mga salita ng Diyos sa ating puso at nariyan po sa ating kaisipan kung bakit mayroong pagtitipon at mayroong nakasad sa Biblia na kung maaari, at ito po ay command day and night, every day, na tayo ay mag-aral, na tayo ay magbasa, na tayo ay magsaliksik ng salita ng ating Diyos, sapagkat isa rin sa mga paalala ng isa sa mga apostoles na ginamit ng Diyos na si Apostol Paul sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4 na sinasabing mayroong Jesus na ipangangaral. Kaya yung Jesus nito na aming ipinangangaral sa inyo, ang Jesus nito na siya ninyo ang dapat maniwalaan, ang Jesus na aming pinangangaral sa inyo, dito ang dapat nating paglingkuran, sapagkat si Jesus nito ang siyang tunay na nagtiis at naghirap at nagsakripisyo at inaalay ang kanyang buhay, hallelujah, sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay iligtas sa tiyang nakapamanghan. Kaya sabi niya, sapagkat kung yaong pa rin ito ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin pinangaral, o kung nagsistand up ng Holy Spirit na hindi niya tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi niya tinanggap, ay mabuting pag-iisan ninyo. So ito po ay paalala ni Apostol Paul sa mga kapatid, sa mga taga-Korinto, subalit hindi lamang sa mga taga-Korinto, kundi tayo man na mga mananampalataya sa ating Panginoon ay kinakailangan na maging aware, maging vigilant, maging maingat, magbantay, mapagsuri, sapagkat mahalaga ang katuruan o ang aral o doktrina. So ngayon po, mga kapatid, ating pong ipagpapatuloy ang mission ko po nga version na yung 45 verse 5 ng aklat po ng Isaiah na ganito po ang nakasaad, hallelujah, ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigtisin ka upang hindi mo ako nakilala. Sabi nito, ako ang Panginoon at wala nang iba. At ang sabi po, liban sa akin ay walang ibang Diyos. Ako ang Panginoon at ang sabi nito, besides me, there is no other God. The greatest commandments of all, O Israel, the Lord our God is one Lord. So, ipinakikita ng banal na kasulatan na dito rin po sa aklat ng Isaiah chapter 46 verse 5 na ipinakikita naman po sa talatang ito na ang sabi ng God Almighty sa pamagitan niya, Isaiah, isinulat po sa kasulatan na ang sinasabi ng Biblia, kanino ninyo ako itutulad, kanino ninyo ako ipaparis, at sabi ng Biblia, wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawamis ako upang kami ay magkagaya. So, wala pong kapantay, walang katulad, walang kaparis ang Diyos. At hindi ito maaring pabantayan at hindi ito maaring maihilang sapagkat siya lamang ang isang Diyos na tunay
at makapangyarihan. Kaya po aming tinatalakay ang mga bakit dito sapagkat maraming mga bersikulo sa banal na kasulatan na maaring inuulit ko ito na kayo ay makarinig, na kayo ay makabasa at maaaring kayo po ay magkaroon ng provision. Katulad po ng mga nakaraan na aking na-mention sa inyo at isa pa pong talat sa aklat ng Hosea chapter 11 verse 9 na ito rin po ay paborito ng ibang mga mangaral na ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Totoo po, ang Diyos ay Diyos at hindi po tao. Sapagkat yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi ko isasagawa ang kabamisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo at hindi ako karoon na may galit. Yung banal dito sa English version po natin, basahin yung banal dito, ito po yung na-mention sa Bible na Holy One. Ang sabi po, I will not execute the furnace of my anger. I will not return to destroy Ephraim. For I am God and not man. The Holy One in the midst of thee, and I will not enter into the sea. So, ipinakikita na siya ay Diyos at hindi tao, at ang sabi nito, ang banal ng Diyos, ang Holy One. So, yan po mga kapatid, bakit sa mga natalakay natin nakaraan na pag-aaral na ating sinasabing si Jesus, siya po ay Diyos. Totoo na ang Diyos ay hindi tao. Subalit ang Diyos ay maaaring magkatawang tao at maaaring maging tao. Pero ang Diyos ay hindi maaaring maging katulad ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa maraming talata na atin akong nabasa, maging din po sa aklat ng 2 John, verse 7, na ganito po ang nakasaad sa King James Version po, na ang nakasaad ay ganito. For many deceivers are entered into the world, who confess that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Marami daw po ang mandaraya na narito na at nasa mundo na sino man na hindi nagpapahayag, na hindi nagkatawang tao, ang ating Panginoon Jesucristo, ang sabi po nito, ito ang magdaraya at ang Antikristo. So, ibig sabihin, siya po ay nagkatawang tao, siya po ay nahayag sa laman. Kung bakit ni-mention ni Isaiah na ang Diyos ay hindi tao, so bakit ang Diyos nito ay nagkatawang tao? Siya ay nahayag sa laman. Kaya sinasabi ng Biblia na sino man na hindi naniniwala, na hindi tumatanggap na ang ating Panginoong Jesucristo ay nangaparito, nasa laman o nahayag o nagkatawang tao, siya daw po ay mandaraya, siya daw po ay magkandila, at siya ay Antikristo na siya'y kalaban ng tunay na Kristo.
sa Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Uulitin ko po ang katagang ito ng 1 Timothy 3:16, and without controversy, praise the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justifying the Spirit, seen of the angels, preached unto the Gentiles, believed into the whole world, and received up into the glory. Wala nang pagkatalo o pagdidibati pa, may wala kanyang pagka-Diyos. Capital G, God was manifested in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman, ang Diyos ay nagkatawang tao. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. At ang sabi ng 1 Timothy chapter 1, verse 16 and 17, doon na sa verse 17, na ito po ang din kong pinangahawakan na kailanman ay hindi maaring makita, hindi mahawakan, ni malapitan man ang Diyos na wala. Ang sabi po ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos ay ang kapriyan at kalwalatian, magpakailanman siya nawa. So doon po sa verse 26:16, ating din pong basahin na ganito po ang nabasaan, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapriyan at pagkaharing walang hanggan, siya nawa. So yung nakikita po ng mga talatang ito sa pagtuturo ni Apostol Paul, ang mga salitang ito, ang mga katagang ito, na ang isang Diyos riyan na hindi nakikita, hindi malapitan man, at yan ay ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang Diyos. Subalit mayroon siyang mga kataga na binitawan na ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. At ang sabi ng banal na kasulatan, dito po atin pong titignan sa banal na kasulatan na mayroong mga na-mensyon si Apostol Pablo na mga salita na kung hindi bubuksan ng ating Ama, ng ating Diyos na banal, ang ating mga kaisipan, ng ating mga pangunawa, hindi natin ito lubusang maunawaan. Kaya mga kapatid, ang mga bagay nito ay hindi na po mystery sapagkat ito po ay nireveal ng Diyos. Bagamat sa iba ito ay mystery, pero sabi ng Biblia, God was manifest in the flesh, and without controversy, great is the mystery of godliness. Dito po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 13 verse 14, unawain po ninyo, kumbaga sa teaching nito talaga medyo malalim po itong tinatalakay ko. Dito po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, ito po ang nakasaad. Meron pong na-mention dito si Apostol Paul na mayroong Espiritu Santo, mayroong tinatawag na anak, at mayroong pong na-mention na Ama o ang Diyos. At ito po kayong sinabi, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. So kung ating titignan na kahit sa ating isipan, sa ating nababasa, na inyong naririnig ngayon na mayroong
Tatlo po sila. At ang sabi ng Biblia sa 28:19, chapter 28:19, ang sabi po ng banal ng sulatan, at umayo kayo, go ye the whole world and preach the gospel to every creature. Pero dito po, yun po, 16:15 na Mark, sinabi ko, pero itong 28:19, ito yung Great Commission na sinasabing, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Umayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga tao at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu. Ilan po yung nakita natin, tatlo pa rin ang nakita natin na mismo ito ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y mawalan ng buhay after 40 days na kasama niya ang mga alagad, and then bago siya pumunta sa kalangitan, ito ang kanyang command sa mga disipulo ng Panginoon. Matthew chapter 3, verse 13, pero 16, 15, 16, 17, sino po? Si John the Baptist ay nagbabautismo sa Hilog Jordan, and then one day si Lord ay pumunta doon sa Hilog Jordan, galing ng Galilee. And then, ang sabi ng Panginoon, siya dapat bautisman sapagkat ito ang katwiran ng Diyos. Sabi ni John the Baptist, hindi man ako karapat-dapat na umawak maging ng iyong sandalis. Dahil ito ay panukala ng Diyos upang maganap ang katwiran ng Diyos, sumunod si John the Baptist. At ang sabi ng Biblia, nang siya'y binautismuhan ni John the Baptist at nabuksan ang mga langit. Hindi nabuksan yung langit. Heavens yung tinutukoy dahil meron first heaven, second heaven, meron third heaven na dinala na po si Apostle Paul ayon sa kanyang pangitain at pahayag ng Diyos sa kanya na yung third heaven na yun hindi man karapat-dapat magsalita ng sinumang tao. So ngayon, sabi niya ng mga buksan ng langit, and I saw, ano yung nakita niya? Yung shadow, anino, na katulad po ng kalapati, yung dam, na ito yung Espiritu Santo, na ito po ay bumababa, at ang sabi ng isang tinig, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, meron tayong makikita na tatlo pa rin. Merong tinig, merong kalapati, at merong nandoon sa river ang ating Panginoon. Subalit, ang mga bagay na yan, mga kapatid, na na-mention sa Matthew 28:19, St. Corinthians 13, verse 14, at nanyan po, mga kapatid,
one. Ang sabi po, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang sinasabi po rito, ang tatlong ito ay isa. Ang tatlong ito ay isa. Hindi sinabi ng banal na kasulatan na nakatala sa Scripture na ang tatlong ito, these are three agree in one. Ang tatlong ito ay nagkakaisa. Hindi ganyan ang na-mention, kundi ang na-mention, ang tatlong ito ay iisa. Mayroong na-mention, there are three agree in one, na ang tatlong ito ay nagkakaisa, ang Espiritu, ang laman, ang tubig. Ang sabi ko, ang laman, dugo at ang tubig, ang tatlong ito ay nagkakaisa. So, verse 6, ay dito po, verse 8, and the three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, ang tatlong ito ay nagkakaisa. Pero sa verse 7, hindi sinabing ang tatlong ito ay nagkakaisa, kundi sinabi ng kasulatan na ang tatlong ito ay isa. Ilan ang Diyos? Isa. So, meron pa nga pong illustration na pyramid. Nakalagay doon, meron pang Latin word na na-mention, at yung pyramid na yun, triangle, nakalagay po yung F doon sa itaas, yung Father, at merong S dito sa side, dito yung Son, at merong Holy Spirit doon sa right side. So, ang sabi noon, Father is not Son, and Son is not Holy Spirit, and Holy Spirit is not Father, Holy Spirit is not Son, ang sabi po ng illustration na yun. So ngayon po, mga kapatid, kung Ama ay iba sa Anak at sa Espiritu, sinasabi ng Biblia na iisa lang ang Diyos. Unawain po ninyo ito ng naigi sa tulong ng Panginoon. Ang Ama ay Diyos. Kung iba yung Anak na tinatawag na Diyos, ilan na po ang Diyos? Dalawa na ang Diyos. At iba yung Holy Spirit, Holy Ghost, isa lang po yun. May kaiba sa Ama at sa Anak. So, lilitaw na ang Diyos ay tatlo. Kung magkakaiba ang tatlong ito. Pero sabi ng Scripture, there is only one God. Kung ang Ama ay Diyos, at ang Anak ay Diyos, at kung ang Espiritu ay Diyos, at wahiwalay ito, tatlo na litaw ang Diyos. Meron pa po isang illustration para malinaw sa inyo na meron lamang tatlong person ang Diyos, pero iisa lang ang Diyos. Never natin makita ang Holy Trinity o Holy One
At kumuha siya ng isang nakasasay na coffee ko na ito po yung 3-in-1. Ang paborito ko po yung coffee ko na yan. 3-in-1 yung brown. Tapos meron black. So yung coffee ko na hawak niya, simple lang, common sense lang, sabi niya. Itong kape nito, wala ka pa kumawak. Imagination din lang po ninyo. Itong coffee ko nito, 3-in-1, meron siyang sugar, meron siyang kape, meron siyang coffee mate. Pero ito ay kape. Pero kung pag-iwahiwalay mo ito, yung sugar, yung coffee, at yung coffee mate, tatlo po ito. Ganyan daw Diyos sa tatlong persona na sama-sama sa isang sachet na ito, kung bakit meron siyang tatlong persona na merong isang Diyos na. At ang salitang persona, ito po ay tinatawag na human being. Ito po ay walang katawan o merong katawan. Kapag sinabi mong person, tao, meron siyang katawan, meron siyang laman, at meron siyang dugo. Sabi ng 24 verse 39 ng aklat ng Lucas, na ang ating Panginoong Kristo ay namatay at muling nabuhay at nagpakita sa mga alagad na akala nila siya Espiritu. Alam sabi ng ating Panginoon, ang Espiritu ay walang laman, walang dugo. Ang sabi ko niya, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, dibuhin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang Espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. So kapag sinabing Spirit, Holy Ghost, salam mo yan. So, mayroong bang katawan? Mayroong bang laman at dugo? Wala. Ayon sa Scripture. Paano natin sasabihin na tatlong persona sa isang Diyos? Kung si Brother Eugene, nandito siya, and then si Brother Jojit, nandun sa kabila. So, tatlo kami na mayroong katawan, mayroong laman, mayroong dugo. Pero, iisang Diyos. Pero, kung ako ay mayroong sariling katawan, halimbawa, lagi yung isang Diyos dito, pangalawang Diyos, tatlo yung Diyos, paano natin masasabing isa? Ang sabi niya, hindi ibig sabihin na kapag sinabing persona, kasi kapag sinabi, yun nga, tao, meron siyang damdamin. Marunong siyang masaktan, meron siyang emotion. Yun ang sinasabi ko. Nang maalala ko, minsan yung aso, gustong sumama, nang hindi mo isinama, aso yun, nagtampo. Diba? Kahit na aso na nagtatampo, meron siyang damdamin. Di ba meron punong yung mga papaya? Ba yung puno niya, may pagkakataon kapag sunod ka na lubin yan, merong lalabas na nagta. Di ba? So mga kapatid, maraming mga halimbawa na mga inihalingkulit pa rin sa ating Panginoon.
Subalit ang sabi nga ng Panginoon, kanino ninyo ako iwawangis? Kanino ninyo ako itutulad? Kanino ninyo ako ipapalas? There is none like me. Wala akong katulad ng sabi ng Panginoon. Ang Diyos na yan, na ipinakikita rin po ng aklat ng Jeremiah, chapter 10. Ipinakikita ng chapter 10 ng Jeremiah 1-10 na ipinakikita ang pagkakaiba ng iba't ibang mga Diyos, lalo na yung mga Diyos-Diyosan, na sinasabi ni Jeremias na mayroong isang Diyos na walang kapantayan katulad. Jeremiah chapter 10, 6 hanggang 10. Walang gaya mo, O Panginoon, ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa iyo, O Hari ng mga bansa, sapagkat sa iyo'y nauukol, palibhasay sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa, at sa lahat ng kaharian ay walang gaya mo, kundi sila'y pawang, tampalasan at hangal, turo ng mga Diyos-Diyosan, Yahweh kahoy lamang. May pilak na pinakpok na dinala rito mula sa Tarsis at ginto mula sa Upas, na gawa ng magagawat ng mga kamay ng panday, asul at kulay ube. Ang kanilang damit, gawang lahat ng mga biyasang manggagawa. Verse 10. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang sa kanyang poot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galing. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang. Ipinakikita pa rin sa talatang ito na mayroon lamang isang Diyos na makapangyarihan. Bakit mayroong na-mensyon o nabanggit na Ama, Anak at Espiritu? Ibig po bang sabihin na ang tatlong ito ay tatlong persona sa isang Diyos, na ang tatlong ito ay Diyos sapagkat ang Father, ito daw po ang nalilikha, at meron siyang co-creator, meron siyang kasamang manlilikha. So ang kasama niyang manlilikha ay walang iba kundi ang Anak at ang Espiritu. So bakit sinasabi ng banal na kasulatan, hallelujah, na isa lamang ang manlilikha? So bakit na-mention sa Bible kung ang Father ang siyang creator? Bakit maraming mga talata sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo Jesus siya ang creator? Ibig bang sabihin, dalawa ang creator? Ang sabi po ng aklat ng John 1:3 na ipinakikita po dito na ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ay ito po ay wala kung wala ang ating Panginoong Kristo. Colossians 1:15, volume 16, nang sabi po ng banal na kasulatan,
tingnan kung bakit mayroong tayo mga nakikita at di nakikita. Sa pantalata na nagpapatunay sa Hebrews 1:10 na ganito po ang nagsalat. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon Kristo doon sa verse 8 na ito po ang pasimula. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan ng Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katwiran ang siyang sentro ng iyong kaharian. So, ibig ko bang sabihin, dalawa ang manilikha? Isa lang po ang manilikha. 44 verse 24 na aklat ng Isaiah, iisa lang po ang manilikha. Kung sabi po, ating babasahin, ganito ang sabi ng Panginoon ang iyong nanlubos at yang nagkadiyosyo mula sa baybata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na naglaladlad na mag-isa ng langit na naglalatag ng lupa. Ginamit ko yung mag-isa. Nariyan po yung alone, singular, yung ginamit ko nakataga na salita sa kasulatan. So, bakit na-mention sa Biblia na si Kristo Jesus ang lumikha at naglikha rin ng mga bagay? Na-mention po kasi ang Son of God, lumitaw ito nung siya'y magkatawang tao. Ito po ang nakatala sa Biblia. Uulitin ko po, there is only one God. At ang Ama nito, ang Creator, ang Ama nito, ang siyang nagkatawang tao. Tandaan ko rin ito. Uulitin ko, maging malinaw sa inyo, ang Father, ang Ama, ang Espiritu. Ito po yung nagkatawang tao. Ito po yung nahayag sa laman. Hindi po yung anak. Kasi kung ang anak ang nagkatawang tao at hindi ama ang nagkatawang tao, lilitaw na meron na tinatawag nilang Diyos anak. Pero sa Bible, Son of God, hindi God is Son. So, nung ang ama ay nagkatawang tao, hindi yung mismong anak nagkatawang tao, kundi ang ama ang siyang nagkatawang tao, paulit-ulit ko sinasabi. At nung siya magkatawang tao, naging tao siya, at hindi purong tao, nagkaroon siya ng pagkatawag ng Diyos. Upang hindi kayo makonfuse, upang maging malinaw ang lahat ng mga bagay. Totoo, hindi Old Testament, nakaraan na ating pinatunayan, nandun na po si Kristo. Pero hindi pa po nagkatawang tao, wala pang katawang. Nagkaroon ng katuparan niyan noong siya po ay magkatawang tao. So, ulitin ko po ang katagang ito, 1 John 5:7, bakit na-mention na mayroong tatlong nakasaad, nakarecord sa langit, na ang Ama, ang Salita, ang Banal na Espiritu, ang tatlong ito ay iisa. Ating ipaliliwanag kayo kung bakit iisa at hindi nagkakaisa at hindi tatlo. Bagamat kung mayroong na-mention sa 28 verse 19, dito natin kukunin ng malinaw sa ulo ng ating Panginoon. Hallelujah.
doon sa dapat ng Sunday, last Sunday po, kaya lang ng Sunday na lang. Kanina, nga po, dadalhin po doon sa sapa. At siya ay babautisman by immersion sa tubig. Bagamat by grace ang kaligtasan through faith, pero mayroong works. Mayroong good works. Hindi ibig sabihin sa magitan ng ating mabuting gawa na kahit ikaw ay madadalhin katulad ni Cornelio, sige na hindi po. Ibinakita ng Biblia na kinakailangan maniwala siya sa Ebanghelyo ng Panginoon. At nang siya maniwala, tumanggap ng Espiritu at siya ay binautismuhan by immersion sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kaya kanina sa child dedication po, meron pagdiwalag na magkaiba yung inialay o inihandog sa bautismo. So ngayon po, malaki na ang tao na dapat bautismo. Ito po, 28:19. Alin ang dapat nating paniwalaan? Ito ba yung question po dito? Bago hindi po ba yung kaniliwanan? Alin ang dapat nating paniwalaan? Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo bago siya pumunta sa kalangitan? O ang mga disipulo ng Panginoon? But the question is, sino ang inutusan ng ating Lord before na siya pumunta doon sa kalangitan? Sa langit. Hindi po tayo. Ang inutusan niya ay ang mga apostoles ng ating mahal na Panginoon. And then, hindi kaagad sila nangaral, hindi kaagad sila nag-preach, nag-teach, hindi sila nagturo, hindi sila nangaral, hindi sila nagbautismo, maliban lamang na kanilang tanggapin yung promise ng ating Ama, ng ating Panginoong Jesucristo, yung Holy Ghost, Holy Spirit. And then, after na sila nakareceive ng Holy Ghost baptism, at doon na po sila kumilos, doon na sila gumawa. Doon sa pinag-uutos ng Panginoon. Sabi po rito, dahil dito magsiyaw na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron po ba kayong napansin po dito? Yung mination sa pangalan, singular. Hindi sinabing sa mga pangalan. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name. Singular din po, in the name. At ibig sabihin, ganito po. Kung ang tinutukoy po rito ay pangalan, so ibig sabihin, ang Ama ay mayroong pangalan. Ang Anak ay mayroong pangalan. At ang Espiritu ay mayroong pangalan sapagkat ang command dito, sila yung bautismuhan sa pangalan. Mayroong pangalan. Anong pangalan po yung ating nag-ooperate ng projector? Ano po pangalan? Nung bagong medyo magyan na lang ganito, pogi, handsome. So, meron siyang pangalan. At ang pangalan niya, Brother Eugene Pimentel.
Bibian. Na kapag tinawag siya ng tatay niya, Totoy, nagagalit siya. Kapag Totoy kasi, alam natin Totoy, bata, di ba? Medyo malaki na. Ayaw niya patawag na Totoy. Meron daw siyang pangalan. So, ibig sabihin, mayroong pangalan ang Ama. Isaiah 9:6. Ito po ang nakatalag sa Biblia. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at babae. Anak na lalaki at ang pamamahala ay mahatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamaghamang, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Meron din po kayong nasuri dito sa talata po ito. Kung ating tinignan, sinabi din po ito, at ang kanyang pangalan. Hindi sinabi, at ang kanyang mga pangalan ay tatawagin kamanghamang. Kundi pinakikita dito dahil yung pangalan na yun ay tumutukoy doon sa Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Yun ang tumutukoy sa pangalan. Kung bakit sinabing sa pangalan, sa kanyang pangalan ay tatawagin, hindi sinabing sa mga pangalan. Dahil ang tumutukoy sa 1, 2, 3, 4, 5 na yun ay mission ay iisa lang. Ibig sabihin ba nagkamali si Peter? Hindi po siya nagkamali. Pusto siya ng Espiritu ng Diyos. Naunawaan niya na ang isang pangalan niya na nagsisimula na mayroong Ama, Anak at Espiritu ay walang iba kundi ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Alpha and Omega, the beginning and ending, the first and the last, the Rose of Sharon, the Lily of the Valley, na walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. Yan ang isang Diyos na tunay na walang kapantay at walang katulad. Kaya siya ang ating hinihintay. Titus 2:13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, our Lord Jesus Christ. Siya lamang ang ating hinihintay. Siya po ang sasalubong sa atin doon sa kalangitan at tayo'y makasama sa kanyang kaharian. Siya lamang po ang isang Diyos at wala ng iba. Bagamat mayroong naniniwala na ang Diyos ay alam, pero mga kapatid, ang paniniwala nila kay Lord Jesus Christ ay propeta. Sa Biblia po, si Jesus ang tunay na Diyos. Kung mayroong naniniwala na mga Judaism, there is only one God, Yahweh. Pero ang Yahweh na ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon Kristo. Kung meron naniniwala na ang Ama ang Diyos at ang Diyos ay ang Ama, dahil ang Ama ay hindi pangalan, ang Diyos ay hindi pangalan, ang pangalan ng Ama, ang pangalan ng Diyos ay walang iba kundi si Jesucristo.